diet. Marami lumalapit sa atin, Dok, kada 5 araw bago ako madumi. Meron nga akong kakilala, 1 beses lang sa 1 linggo o higit pa ang pagdumi. Tapos, matigas, tigas nung kanyang dumi at ang hirap ilabas. Ano ang mangyayari kapag ganon? Magkakaroon tayo ng almoranas, yung may lumalabas na laman doon sa may puwitan at magdurugo. May mga dahilan bakit tayo nagkakaroon ng constipation o pagtitibi o hindi madumi. Number 1, yung dami ng kinain. Yung mga tao na mas madami kinakain, mas madalas silang dumumi. Pero yung mga tao na konti lang ang kinakain, minsan normal na sa kanila yung 2 hanggang 3 araw bago madumi. So ngayon, kung kayo ay maraming kumain, magtaka kayo kung hindi kayo dumudumi ng everyday or every other day, normal pa naman yon. Pero dapat sana kada 3 araw ay madudumi tayo. Ngayon, depende din yan sa dami ng kinain natin. Ang sinasabi nga natin, kapag salad o yung mga hilaw na pagkain, kailangan 1 cup a day ang makakain ninyo. Yan. So, pag yung dami ng kinain ninyo na gulay, prutas, yan, high fiber yan. So, kung kulang ang kinakain ninyo ng mga high fiber na pagkain, ang mangyayari, hindi kayo madudumi. So, dadamihan natin ang high fiber diet natin. Ituturo natin yan mamaya kung paano padadamihin at ano ang mga kakainin natin. Ngayon, gulay at prutas yan. Pagdating naman sa tubig, may mga tao, konti ang iniinom. Kasi sasabihin, Dok, ang tigas-tigas ng dumi ko. Nagtitibi ako. Lagi kong tinatanong, malakas ka bang uminom ng tubig? Sasabihin, Dok, napakahina akong ang uminom ng tubig. So, yan ang mga dahilan kung bakit tayo nagtitibi. Another dahilan, nagpipigil ng dumi. Ang katawan natin gusto laging parehong oras ng pagdumi at kung pwede, parehong lugar. Kaya wag nating pipigilin kapag lalabas na ang dumi. So, kung kayo ay sa opisina na inaabutan ng pagdumi, pumili na kayo ng favorite cubicle nyo doon at kada ganong oras, alam nyo na lalabas na yon. Doon naman sa mga laging nakaupo o ang trabaho, office work, hindi gaano nag-ehersisyo, yung tamad gumalaw-galaw, dahilan din yan ng pagtitibi or constipation. Yung mga buntis kasi naiipit ng bata, so mas lumalaki yung bata, mas naiipit niya yung bituka, nagkakos din yan ng constipation, kaya yung mga buntis, constipated sila. Yung mga may edad, kulang sa galaw, madalang din ang kanilang pagdumi. Ngayon, saan kailangan itong mga high fiber diet na ito? Itong mga high fiber diet na ito na ituturo natin, kailangan natin ito kapag meron tayong pagtitibi or constipation, yung mga tinatawag na irritable bowel syndrome, o yung laging makulo ang kanilang tiyan, kulo ng kulo yung kanilang tiyan, laging masakit, yan ang tinatawag na irritable bowel syndrome. Meron din yung tinatawag na diverticulosis. At itong mga ipapakita nating mga gulay, prutas, high fiber, lahat. Kailangan natin, lalo na kung kayo ay high cholesterol, high blood pressure, at may diabetes. Bagay na bagay ito kapag meron tayong sakit sa puso at diabetes. Ito na po ang ating mga tips. Number 1, pagdating sa gulay. Dok, nagugulay naman ako Oo nga, nagugulay kayo. Ang konti naman o kulang na kulang ang inyong kinakain. Pag sinabi nating gulay, kada kain nito kapag salad, katulad nito, 1 tasa o higit pa. Pero kapag iginisa na ninyo, kailangan kalahating tasa or 1 tasa kada kain, hindi pwede yung kakarampot lang. Kailangan madami talaga para makatulong sa inyong pagtitibi. Ano ang example ng mga high fiber na pagkain? Number 1 dyan, sigarilyas, bataw, yung langkang hilaw na ginulay, sitaw, paayap, kadyos, lahat ng mga green leafy, kangkong,
patola, pechay, repolyo, saluyot, dahon ng gabi, lahat to. Tsaka ito talaga, nalaman namin ni Doc Willie, kada kain, kumakain kami nitong mga ganitong salad. Napakaganda sa inyong pagdumi. So, damihan nyo ang pagbili at pagkain ng ganitong mga gulay. Pagdating naman sa prutas, may mga prutas, high fiber talaga. Anong example? Bayabas, mangga, itong mga manggang paho. Marami ang fiber. Strawberry, mansanas na may balat. So, hugasan nyo na lang mabuti ha. Tapos, kainin pati balat. Pakwan, papaya, prunes. Ito ang example ng prunes. Ubas, santol, chiko, avocado. Lahat yan maganda. High fiber yan. Pagdating naman sa mga source ng carbohydrates, number 1 dyan, espasol. Napakadaming fiber ng espasol. Brown rice, suman sa ibo, suman sa liha, mais nilaga at miswa. Sa mga source naman ng protina, high fiber, tokwa, patani, munggo, garbanzos, mani, yan ha. So itong mga buto-buto na to, high fiber lahat yan. Garbanzos, itong mga buto-buto, pati tofu, bilang source ng protina mo. Pagdating naman sa tubig, gusto natin 8 hanggang 12 basong tubig kada araw. Para ma-monitor nyo kung tama ang iniinom ninyo, kumuha kayo ng ganito, yung litro. So dapat 1 liter ang maiinom natin sa maghapon. Ang sinasabi ko nga, pagkagising, 1 baso, pagkaalmusal, sa bandang alas 10, tanghalian, merienda, hapunan, bago matulog. So, i-monitor ninyo. Kasi pag wala kayong monitoring system, hindi nyo malalaman kung nauuhaw kayo o hindi kayo iinom. So, tignan nyo na lamang kasi minsan, lalo na yung mga may edad, hindi po sila nauuhaw. So, kailangan i-aalokin natin sila ng iinumin nilang tubig. Ganon din ang mga bata, yung mga buntis, damihan ang pag-inom ng tubig. At imo-monitor, ha? Pwede rin kayong kumain ng mga prutas na matutubig tulad ng mga pakwan, yung mga dalanghita, source din yan ng tubig. Ngayon, nabanggit ko kanina, kailangan galaw-galaw tayo para gagalaw din ang ating mga bituka, aandar siya, maibababa niya yung dumi na nasa loob. Yung mga may edad o yung mga bedridden o yung tinatawag nating nakalatay sa kama, hindi nga sila makagalaw. So, pwede nyong imasahe yung kanilang tiyan. Igagalaw-galaw nyong ganon para akala nung katawan, gumagalaw siya or nag-exercise siya. Pagdating sa toilet training, sinabi ko kanina, parehong lugar, parehong oras. Pag lalabas na, ilabas nyo, wag nyong pipigilin. Hanap kayo ng favorite ninyong cubicle dun sa inyong opisina. Siyempre sa bahay, isa lang naman ang inyong toilet eh. Pero pag nasa labas, sa opisina, kung dun kayo lagi inaabutan, pili na kayo ng favorite na lugar ninyo. Kasi gusto ng katawan natin, same oras palagi. Pero wag po kayo magbabasa ng nobela kasi dahilan din yan ng pagkakaroon ng almoranas. Wag masyadong matagal. Basta paglabas, hugas na, tapos na. Wag po magbasa ng nobela dun sa loob ng CR. At isa pang sikreto, dun sa mga hirap talagang madumi, sa lahat ng grocery, merong mga prune juice. 30 ml lang nito. O yung maliit na baso, yung ginagamit natin sa mga bata dun sa kanilang gamot. 30 ml kada gabi, makakatulong dun sa mga taong laging nagtitibi or hindi madumi. Pero iinumin nyo kada gabi, wag yung kung kailan lang ninyo kailangan. Meron ding mga gamot, pero kaya lang kasi, syempre yung mga gamot, ayaw nating iinumin nyo kasi may side effect yun. Pag nasanay ang tiyan ninyo na inom ng gamot, pag hindi kayo nakainom ng gamot, hindi na kayo madudumi. Kaya ayaw natin yon. Pero meron yung sa mga may edad or may sakit, pinibigyan sila kung natatandaan nyo, meron kayo maririnig lactulose. Ganon din po yon. Kada gabi, pinaiinom or yung mga psyllium
ganyan. Pwede, pero daily. Yun lang po ang mga safe, pero yung iba yung ipagtatai kayo, yung mga slimming tea, yung mga ganon, wag na po. Mas maganda, kumain tayo nitong mga high fiber na tinuro natin kasi nga maganda din sa puso at sa tiyan at sa diabetes.